Magandang hapon po, Sir Mark Joseph Villa. Magandang hapon po. So, nagpipils po si Mrs. kaya duda kayo, gusto niyo pa ipa-DNA test. Sige po, Opo. kayang-kaya po For namin ano lang gawin naman yan. po. Kami For pong peace bahala. of mind. Yung pag-inom niya ng pills, tuloy-tuloy naman po. Bali, isang Consistent. beses pong hindi po siya uminom. Di isang buwan ho, nag-pills. 1 Tapos month po, siya nagkaroon nag-pill. ng menstruation. After po nun, ilang araw po siyang hindi nag-pills. Usually fertile ang babae after menstruation. Pagkakalam ko, correct me if I'm wrong. Tama ba Kasi- sa mga kababaihan? Opo, Opo, after. After 7 days. opo, mga ganun. Siya after. Oho, mga ilang araw po. So, nung after that, nag-pills na siya. Na naman. Opo. So, doon lang sa bunsong anak nyo, Opo. nagdududa ka. Na, dahil ho, napaka-sinungaling po niya. Bakit niyo po nasabing sinungaling, sobrang sir? sinungaling. Matagal niya akong pinaniwala ho sa mga kasinungalingan niya. Since nung 2014, nagkakilala kami. 2014, nasa Boracay pa po ako nun. Paano po kayo nagkakilala, sir? Sa isang group po ng, ng mga single po. Nagkita ko kami, ayos naman po siya. Yung kagagaya ng typical na babae, ayos lang po. Ba't siya nagsinungaling sa iyo nung first time pa lang kayo magkita? 2014? Oho. Ba ano po yung sinungaling niya sa inyo? Nung kasi, mga 2015, may nangyari na po sa amin nun. Okay. So, hindi naman ako sigurado ho kung ako yung nauna sa kanya. Mga ilang... Tinabi niya ba sa iyo na ikaw ang nauna? Opo, sinabi niya po sa akin yun. Inano ko siya ng 3 beses, tinanong ko siya ulit ng 3 beses na magkakaibang taon po. Kung ikaw nauna, ano Opo, sabi bago niya? po kami ikasal, yun yung huling sinabi ko sa kanya. Pero nung may nangyari sa inyo sa honeymoon, hindi ikaw ang nauna sa tingin mo? Tingin ko naman po, ako naman po dahil lagi po kami magkasama pagkatapos ng kasal. O, yun naman pala. Oho. Okay. So wala tayong problema doon. Opo. So hindi siya sinungaling kung feeling mo na sinabi niya sa iyo na virgin siya tapos dumating nung honeymoon ninyo na patunay mo na talagang virgin siya. So wala tayong pag-uusapan hindi. doon. Hindi po siya virgin nun. Hindi. Nung honeymoon po, wala po. So nagsinungaling siya. Sinabi niya Sinungaling po virgin siya sa siya. akin kasi hindi ko siya papakasalan kung sinabi niya sa akin yung totoo eh. Kung So kung hindi siya virgin, hindi mo siya hindi ko siya pakakasalan. papakasalan. Yun yung Oho. Pero at least panindigan man mo. lang ho, kung sinabi niya na maayos, pwede pa ho. Kasi kasi may attitude problem ho siya eh. Kung talagang pwede pang madaan sa ugali mismo ho. pag hindi ka virgin, hindi kita pakasalan. Dapat virgin ka kasi sinabi niya, yes, virgin ako, kaya pinakasalan mo. And then yung pala hindi, you find out. Hindi ho, oho. You found out later. na Marami hindi. po siyang panloloko. Marami po siyang kasinungalingan. Tulad na? Mapamaliit na bagay. Sinong naghulog ng ganyan, may nahulog, hindi daw siya. Ganyan. Anong hulog? May nahulog ko kunwari na na mga tsinelas, hindi daw siya. Ay, mga maliit na bagay. Kahit maliit na bagay, marunong ho siya masinungaling. Basta hindi niya kasalanan. Lagi ho yung hindi niya kasalanan. Siya po ba ay lumalabas at hindi kayo nakikita kuminsan ng ilang araw or sa mga oras ng gabi, Bali- nawawala siya? May mga ganun bang sitwasyon? Bali po nung lumipat po kami ng Laguna, 2024 po. Nagkahiwalay na po kami noon eh. Bumisita po siya sa amin sa bahay. Tapos napag-anuhan namin na bumukod para magkasama-sama ho kami. May trabaho ako dito nun, iniwan ko para ho sa kanila. Hindi nga ho ako marunong magluto eh. Doon lang din ho ako natuto magluto. Nung nagkahiwalay kayo? Doon lang din ho ako na tumigil sa trabaho since 2015. Hanggang sa naging frontliner ho ako, nag-COVID ho ako. Kailan ho ba kayo kinasal? 2019 po. 2014 nagkita na kayo? Opo. Oh! 2014 to 2019 may nangyayari na sa inyo? Mag-girlfriend, boyfriend po kami. Opo. May nangyari sa inyo? May paano po na may nangyayari sa amin. O di, ikaw palang naka-virgin sa kanya. Ano ka Hindi ba? po ako. O, Hindi sabi mo 2014 nagkakilala kayo. Tingnan mo siya kung virgin siya. So may Hindi nangyari po. sa inyo? Na-confirm ko lang po na hindi siya virgin nung magkasama na ho kami sa 2025 lang po. Buntis na siya sa pangalawa ho namin. 2014 nagkakilala po kayo. Opo. Kailan po kayo nag-on? September po. Ng 2014. September 3 opo. And then, after that, may nangyayari na sa inyo. Meaning, nagsisex na kayo. Hindi naman po palagi. Pero May nangyari sa inyo. September, hindi pa po. Wala pa po nun. wala nangyari. Wala pa po nun. So ibig Kasi sabihin, nasa Boracay po ako eh. Hindi pa po ako nakakabalik. Bumalik lang hindi po. kasi gusto establish kung sinungaling ba talaga siya o hindi. Kasi pinapalabas mo siya sinungaling para maging fair naman tayo sa kanya. Opo.
So, nung September 3, 2014, may nangyari na sa inyo. When I said may nangyari, yun na yun, yung sukdulan. Hindi po. Wala pong nangyari. Nung first time na nagkita po kami, okay po, hinatid ko ho siya. Okay. Kasi uwi siya Opo. kanila. Tapos chinat niya ako na babalik po dito. Okay. Babalik sa Maynila. Antayin daw ho ako. Nag-antay ho ako ng mga 4 hours, ganyan. 4 hours. Para lang makarating siya. Gabi na ho nun. Sumama ho siya sa akin sa, Sa motel. sabi ko, saan ka uuwi? Sabi niya, sasama na lang ako. Sasama na lang akong Okay. kahit saan, sabi Kahit niya. saan. Yun na ho Okay. yung niya. So yun na, nagkita kayo sa motel. Opo. Natulog kayo doon. O short time lang, Opo, natulog ho kami buong gabi. buong gabi. Sir, ulitin ko sir ha, ulitin ko. May nangyari o wala? Yung sukdulan na nangyari? Wala po. Kasi hindi ko siya ginalaw nung araw na yun. Okay. So matagal kayo naging steady nang walang nangyari. Opo, matagal po. So kailan yung nag-umpisang may nangyari sa inyo? Siguro po mga bandang March, ganyan po ng 2015. Doon pala sa first time na nangyari sa inyo, March 2015, na-feel mo ba na virgin siya o hindi? Masyadong masyadong komplikado eh. Kasi, Ano yung sabihin komplikado? kasi siya eh, may mens siya nun sir. Pero wala akong nakitang hymen. Alangan ho ako. Na hindi. Kaya ho tinanong ko siya ng ilang beses. Feel mo na, dahil may men siya, feel mo na hindi siya virgin at that Oho. time. Okay. And then naulit pa yun after 2015, after March. Opo, nagkikita po kami pag Na may nangyari. Opo. So yung sumunod na pangyari, gano'n na naman, may mens pa rin siya. Wala na po. Siyempre. Oh. Wala po. Ba't sabi mo sa 2025 mo palang nalaman na hindi siya virgin? Kasi nahuli ko po siya. Yung tinanong ko po siya eh. Ano pong tanong Kasi sa sabi kanya? ko sa kanya, alam ko naman, di ako nauna eh, ganyan. Okay. Hinuli ko ho siya. Anong sabi Tapos niya? sabi niya, kaya ka pala ganyan. Sinabi niya. Yun na ho yan. Ang tanong ngayon, willing ba siya na ipa-DNA test yung bata? Yun po ang kailangan po natin. Yun ang importante sa kasi kung hindi siya pumayag, hindi pa-DNA test yung bata, then hindi natin malalaman yung katotohanan. Baka naman sir, umiiwas ka lang ng responsibility. Hindi po, kaya ko pong nagutan ng mga anak ko. Mahal ko po yung mga Yung bata. panganay, tinutulungan, sinusuportahan mo. Ngayon po, hindi po ngayon dahil na ngayon pong March 24, umalis na po ako ng tuluyan kasi nga hindi ko na matotolerate yung mga kalokohan niya sa akin. Tulad ng, Pinabarangay po niya ako eh. dahil? Dahil nasaktan ko siya. Nasaktan ko siya kasi sinampal ko siya. Ay nako po, Mario Joseph, baka. Oho, aminado po ako doon. Pinatulpo mong sarili mo rito. Ba't mo Opo. sinampal yung misis mo? Kasi Yan ang pinakaayaw ko sir ha. Pinakaayaw ko sa Opo. lahat ng ayaw. Opo, alam ko O naman ba't po mo sinampal? alam ko naman po Dapat na na mali. ipabarangay ka. Dapat kasuhan ka pa eh. Oho, kasi nung gabi ng 2019, may ka-training siya, ita-training daw ho niya. Kasi nga, yung company nila mag-transition. May Okay. tinraining ho siyang isang lalaki, di pa niya nakikilala. Naano niya na po, nung okay na ho, nagkausap na sila. Ayos naman, nagkakilala. Nagta-training sila, tawanan. Okay. Ako, naglalaro lang ho ako, nag-ML ako. Nagbabantay ho ako sa mga bata, tulog na. Nag-ML ka Gabi na ho na. habang Oho. siya nagtatrabaho. Oho. Ang sarap naman ng buhay niyo sir. Hindi naman po kasi ako naman po gumagawa ng gawaing bahay lahat eh. Okay. Hindi po ako tumigil ho doon para magpasarap. Hindi, pero nga sir, there was a time na hindi mo na sinusuportan yung panganay. Hindi po ako wala po akong trabaho ngayon. Okay. Ngayon wala kang trabaho. Meron na po. 1 week pa lang po ako nagsisama. Pero kapag napatunayan na anak mo yon, susuportahan mo. Opo. Plus, yung mga time na hindi mo siya nasuportahan, babawi ka. Hindi mo nasuportahan yung anak mo, meaning? Paano pong hindi ko masuportahan eh? Kasama naman po nila ako. Kasama po nila ako sa bahay. 2024 Hindi, ngayon pa magkasama kayo. Hindi po ngayon. Nung March 24 lang po kami hindi umalis, naghiwalay. Okay. Dahil nga po So, sa ginagawa po niya. Ang tanong ko lang, sir, mapapapayag kaya natin siya? Kailangan po niyang patunayan kung talagang wala siyang tinatago kasi puro siya secret eh. Opo. Kasi sir, kung sabihin niya na ayoko ipa-DNA test ng bata, wala tayong magagawa. Ba't ho natatakot po kaya siya? Na May malaman ng totoo? reason po. Dalawa, I can give you 2 reasons why. Number 1, nanggagalaiti siya, nagalit siya, na kasi po- parang nababasto siya. Sorry po. Nagbibintang-bintang ka. Ikaw ang may problema niya, hindi naman ako. Yun. Number 2, possible na meron siyang tinatago. Dalawa doon.
So ngayon, you have to convince her na magpa-DNA test. Pag na-convince mo siya, then kami nang bahala sa DNA test. Sir, nag-message po sa atin si Ma'am Lady Lee. Hindi po ako makikipag-usap ng live. Hindi po porket siya ang nagreklamo sa inyo ay siya po ang nasa tamang side. Sinaktan niya ho ako, physical, verbal, emotional. At kung gusto niyo po magreklamo, pumunta na lang po siya sa munisipyo or barangay. Nakikinig mo si Miss Lady Lee. Kanina ka pa nakikinig. Hindi ko siya kinakampihan. In fact, challenge ko nga mga sinasabi niya. May time pa nga sabi ko na baka ikaw may problema. Hindi po kami ganun, Miss Lady Lee. Okay? Now, yung pananakit niya, nakita mo naman, agad-agad nag-react ako. Hindi ko po nagustuhan yon. Yung pag-amin ng pananampa. Sabi ko nga, yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Nasaktan mo ang iyong girlfriend, asawa, live-in partner, regardless kung meron siyang kasalanan. Kung ano may kasalanan niya, di iwan mo lang. Huwag mo siyang saktan. Yun po yung stand ko talaga rito ever since. Ngayon, sinaktan mo siya dahil nagselos ka lang, hindi po sapat na dahilan yon. The only time siguro, sir, pag naabutan mo, nagkapatong yung misis mo at kung sino man lalaki, may batas tayo na may nagawa ka doon sa kanilang dalawa, mukhang yung korte papabor sa'yo. Yun yung pagkakaalam ko. So sa ngayon, sir, ayaw niyo makipag-usap sa atin, suyuin mo siya. Hindi namin siya pwedeng suyuin. Manggagaling po sa iyan. Okay, sir? Hindi ko pa siya kinakampihan. In fact, sabi ko pa nga sa kanya, Miss Lady Lee, na, uy, parang pinapatulfo mo sarili mo dito. Ikaw yung kinampihan ko doon, Miss Lady Lee. Kaya naman po siya nasaktan nun dahil ho sa sa ka-training po niya. Habang tumatagal, nagiging flirty na po, sumisexy na boses niya kung ano ang ginagawa ho niya. Sinisexihan niya yung... Boses niya. Tapos nung umiyak yung baby namin, pinuntahan ko siya. So, alam naman niya na pwedeng itigil ho yung yung training. Tapos sabi niya lang sa akin, Sir, ginagawa niya yung kanyang trabaho eh. Siyempre, pag meron kang trainee, kausapin mo na maayos na para mas maintindihan. Hindi mo naman pwede habang meron kang tinitrain dyan, sisigawan mo, taasan mo ng boss. Siyempre, mahinahon yung boses mo para mas madaling ma-absorb ng trainee mo yung tinuturo mo. Hindi po ganun na nangyayari. Paano nga yun? Sige, sampulan mo kami. Paano? Ito lagay natin dito. Ito naman dyan. Ganyan. Medyo may palambing na hindi niyo maintindihan. Pero nagigets ko yun. Tapos sasabihin niya, bakla yun. Kaya lalo ako nag-init. Doon ko siya na... Malay mo kung talagang gay. Hindi po. Paano kung talagang gay at naging malambing lang? Hindi po. Iba ho eh. Iba yung instinct ko natin mga lalaki. Tapos nung maghapon lang ho sa kwarto, paglabas ko, nagulat siya. Hawak niya yung cellphone niya. Pinlip niya. Pagka-flip niya, kinuha ko siya ng mabilisan. Talagang nakipag-anuhan ho siya sa akin, agawan. Hanggang sa kinalmot niya ho ako. Pagkakalmot sa akin, Bakit nakuha yung cellphone niya? Kasi sir, usually dapat may privacy, may kanya-kanya tayong privacy. Pero, hindi porket misis mo siya, lahat ng mga nasa cellphone niya dapat kalikutin mo. Opo. Kunting respetuhan naman, sir. Dapat iba na, yung cellphone niya, privacy niya yon. Maliban na lang kung alam mo, meron siyang kausap na lalaki at pagkatapos, yun na nga sabi mo, nagdalambing siya, bigla mong inagaw, tapos nakipagbunuan siya kasi meron siyang tinitext, possible. Bago nga po ako umalis doon, palagi na ho siya may ka-text sa gabi, sa umaga. Talagang bastusan na ho kasi alam niya bawal ko na siyang saktan eh. Aminado po ako, mali po ako doon sa ginawa ko. Pero mas mali po yung mga pinagagawa niya po sa akin. Yung mga kasinungalingan, yung mga pangmaninipula. Sir, kasi yung hindi sa kinakampihan ko tong misis mo. Mali mo, bakang ka-text niya, mga kaibigan niya, katrabaho niya, family niya. So ngayon, siyempre sir, pangit naman yun kung ano yung pinag-usapan nilang family niya, friend niya, kunyari pareho silang girl talk. Hindi mo nang pwedeng usisain yun. Bigyan mo siya ng konting privacy. Baka kaya ka nagkakaganon sa kasi wala kang work. Hindi po. Once lang po yun. Isang beses ko lang po ginawa yun. Pero nakipagbunuho siya. Okay, once lang po yun. Meron ka bang ebidensya, mga picture, mga text? Wala. Duda lang. Wala po. Pero pumunta po siya munisipyo. May lang daw siya, kompletuhing requirements. Bumalik siya sa amin, halos magtatatlong oras na ho. Munisipyo lang ho yun ng hindi ho munisipyo ng Maynila. Yes, there's that possibility. I'm not saying 100% wala. Yung duda mo, walang pagbabasehan. Meron din, sabi mo, agaw ng cellphone, may kunting posibilidad na
na maari nga yung duda mo substantiated because of ayaw niya pakita ng cellphone. Dati naman po, ganun eh. Nahawakan ko po yung cellphone niya dati. Password. Dati nahawakan. Oo. Tapos sabi mo, pagkausap mo, tinataob. Pinlip niya. Opo. Pwede rin yun. At pwede rin hindi. Pagkatapos, nag-agawan pa kayo. Ano po yan, nung nakuha niya yung cellphone, may binura ho siyang 2 chat. Wala po akong pero yung sinasabi ko ho, totoo. Yun nga sir, unfortunately for you, wala kang ebidensya. Unlike yung mga pupunta sa amin, di ba? Opo, May mga text, video. pictures. So, dinidelete niya. Okay. Well, tapos sabi mo pupunta sa munisipyo, 3 hours. 3 hours Baka na bago- traffic. Ay, paglabas po ng ng kanto ho namin, konting lakad, munisipyo na ho eh. Ganon. Baka medyo subakit ang paa niya, hindi siya Ayun lang makalakad. po. Bahala na po siya kung ano man ho yun kasi Hindi, kahit sir, ho ako na, tinatanggalan na kita ng stress sir, kasi stress No. na stress sir. yun nga ho, yun na-overthink na ho ako sa kung Sige sir, ganito na lang. sa kung ano-anong pinagagawa po niya. Magmensahe ka sa kanya. Baka lumambot siya at pumayag pa din test. Sige po, magmensahe ka sa kanya. Nakikinig siya ngayon. Nanonood siya sa atin ngayon. Kung talagang hindi ka nagsisinungaling, gawin mo yun. Pumayag ka. Wala talagang tinatago. Kasi, naobserbahan kita eh. Kasama mo ako eh. Ngayon lang tayo nagsama ng matagal eh. Tapos palalabasin mo ako yung mali. Mas mali yung ginagawa mo. Pag bili mo ng mga damit na maninipis, hindi mo naman dinala sa inyo yan ah. Ano ang maninipis na damit? See-through? Terno ho, terno. Kasi daw mahirap daw magpa-breastfeed. Biri niyo. Hindi sir, natural sa mga babae na magdamit. Opo. Anong klaseng manipis? Manipis po. Ano Maiksi. kanipis? Ha? Maiksi, manipis. Pag yung muko, kita na yung panty. Hindi ho ako hindi ho ako naggagawa ng See-through. Ganon. Hindi naman po see-through pero Manipis. Tapos kita ang panty. Manipis. Ganyan po, manipis. Pwedeng naka-strap pa. Oo, para pong Spaghetti spaghetti strap. Spaghetti. Oo. Tas Dati hindi ganon. Dati naman ho hindi ganon. Paano po yung yung nagbibihis siya sa kwarto na bukas yung bintana? Paano po natin papaliwanag 'yun? Paano? Magbibihis siya tapos may kapitbahay ba sa harap? Oo, may mga ang sakit ho niya sa ulo, sa totoo lang. Paano bibihis siya ng hubad-tubad bukas sa bintana? O kaya yung topless. 2 beses ko kasi naranasan yun. Sabi, ba't bukas, ba't di mo binaba yung kortina? Ganyan. Bakit tapos sa harap may kapitbahay? Opo, ayan, mga bahay na po yan. Daan na ho yan, daan kalye. Yung bintana ho, ang laki. Kalahati Magbibihis ho. siya tapos nakahubad. Ayun na nga po, nagulat nga ho ako dun eh. As of now, hearsay pa rin yan, sir. Duda pa lang yan. You cannot substantiate with some pieces of evidence or proof tulad ng mga iba pupunta ito. May mga video, may mga chat, etc. Screenshot. Kaso nga, nagkikipag-agawan ay pakita, dinidelete. So, sir, you go back to her, usap kayo na lang. Ha? Ano Sige pa, po, baka sige may po. idadagdag pa sir. Wala kang idadagdag, ha? Wala naman po, yun lang naman po. Yung karapatan ko na lang din po sa mga anak ko. Yun lang naman po. Yun, sir, kaya namin yun. Magandang hapon po, Ma'am Zaira. Yes, sir. Magandang hapon po. Hilingi po kami ng tulong para ma-assess na rin po yung mga bata at ma-assess na rin po yung misis niya, yung tinitira na misis niya, kung paano ba yung sitwasyon ng mga bata, and then para magkaroon din ng karapatan, visitation rights, itong si Sir Mark Joseph. Kapag hindi pumayag, itong misis, dadaan natin sa korte. Tama po ba? Yes po, sir. Apo. I'll assure you po na yung home visit namin, ipapacheck namin kung ano po yung sitwasyon ng mag-iina kung nandito sila sa Tuwi, Batangas. Opo. At kung saan man siya, halimbawa wala sa Batangas, then pwede rin namin i-request sa DSWD na mag-intervene. Yung sa kanya naman ay magkaroon siya ng karapatan daw sa pag-visit sa mga bata. Pero sir, dapat mag-suporta ka rin. Opo. Very good. Opo. Okay. Tapos na tayo, sir. Salamat po. Salamat Magandang po. hapon po, sir. Salamat po, Miss Zaira. So, sir, balikan mo siya. Usap kayo. Pag pumayag siya, ipati na yung bata, only then, saka kami kikilos, ha? Salamat po. Magandang hapon po, Idol. sir.